may galit ka. Pero, ginagawa ko parang dialogue. Sabi ko, ano ba, gusto kong ganun. Kasi ayoko na sabihin na pagalitan ka talaga na, para bang supervisor, na na pinapagalitan yung isang, ano ba tawag doon? Yung isang trabahante. Hindi ganun eh. Hindi sa akin ganun. Dinadialogue ko sila. Ganon din ako pag nagalit. Yung ibig ko sabihin, pag nakaharap ko na, mag-uusap kami. Yung parang inilalabas ko ba sa kanya yung sama ng loob. Ganon. At saka dapat naman, sundin niya kung anong gusto ko. Ganon lang naman yun. So, pagkatapos yung madam, sabi ko sa inyo, sabi ko sa kanila, hindi ito makukumpleto kung walang prayer. Lahat tayo nag-pray muna na lahat ng nangyari ngayon, lahat ng pagpabay natin sa Panginoon na siya magpatawad sa atin. Kasi ako rin mismo, nag-apologize talaga ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, sorry siguro sa mga pagkukulang ko rin, nagawa ko sa inyo. Ganun. Kaya ngayon, sila ngayon, ang lambing nila. Nalambing nila sa church. Yung ganun. Mga girls power eh. May mga lalaki din naman, of course, mga lalaki. Pero naging parang pasaway. Hindi pasaway. Parang OA ang dating para sa akin yung mga babae. Mahirap talaga yung... Hindi po, sa totoo lang. Kasi po, biro-biro sa seminary, ito po yun eh. Kahit anong itsura mong pastor ka, kahit anong itsura na pastor ka, once na tumayo ka sa pulpito, iba ang dating sa'yo. Yun po talaga. Ewan ko lang po kung napansin yun kasi babae kasi yung inyong pastora, pero kung nakasubo kayo ng isang pastor na lalaki na magtayo sa inyo, kung kayo dalaga, kung ikaw dalaga, alam mo yung merong ibang dating eh. May ibang dating. May ibang dating. May naging dating ba si Pastor Bryson sa... Hindi man sa'yo. Hindi man siguro sa'yo, pero sa iba. Meron talaga. Kaya nga para bang... Wala, nandun yung respeto talaga. Oh yes, number one, kung ang inyong simbahan ay... Walang ganun. Na-train na bawal yung ganun. Talagang hanggang kasi sa simbahan din namin, nasabi ko sa kanila, as long as possible, ayaw namin mga pastor na makipagrelasyon sa inyo. Bawal nga. Bawal. Gito sa akin, sa ibang church pwede, pero wala tayong pakialam doon. Okay lang yun, kasi simbahan nila yun. Pero sa akin, bilang pastor ninyo, bawal yun. Kasi alam nyo kung bakit? Kasi, for example, naging tayo. Ang focus ko ngayon ay hindi yung simbahan. Ang focus ko ay ikaw. Pangalawa, pag tayo naghiwalay, hindi ka na pupunta ng church. O either sa ating dalawa, mari ako hindi pupunta ng church. Bakit? Kasi nandun yung sama ng loob. O ganun yun eh. So naintindihan nila. Na-internalize nilang maigi. Oo. Kaya buti na lang, yung girlfriend ko, nasa labas. Nasa labas. Buti hindi ako pumasok na seminary, no? Ay, naku. Pero, paano pag pumasok ka na seminary, no? Hindi siguro ikaw ang boyfriend ko. seminary? Tingin ko, Hindi tayo, hindi ka makakaano doon. Hindi naman talaga. Hindi man ako napatol sa mga joke lang. Tsaka, mabait akong bata. Musunod ako sa rules and regulation. Huwag ka nang mag-study ng ano? Aanin mo pa yung study mo sa Hindi. seminary? Dati lang. Dati lang. Ito naman. Kung sakasakali. Hindi. Binigyan ka na nga. Nga, diba? Para sa iyo. Ano pang hahanapin Yes, mo? ma'am. Yun na ang binigay ng Panginoon. Ano ba? Masyado naman kayo. Hindi. Iba-iba tayong Katulad ko, naging katulad. Alay.
alam mo, nagbabasa si madam ng iniisturbo natin. Pero, sa totoo lang, Okay lang. maganda na, Kanina pa ako nagbasa. mas maganda na meron tayong kausap pag, Hindi, ito na ang kausap ko rito na mag-isa ako. Hindi ako nabuboring. Yung TV. Pag hindi ito, TV. parang yung bunso namin na, Mm. dahil mag-isa lang siya lagi minsan mag-isa lang siya sa Sabi nila nabuboring. Hindi po. Lahat ng commercial memorize na. Ay, hindi yun. Ayoko doon. Lahat ng Dito. Maganda po. Maganda yan. Kaya sabi ko ng ganyan, kung pumunta man ako sa ibang bansa, dala ko yan. Ayan. Dahil sabi nilang mabuboring ako sa loob ng bahay. Hindi naman yata, dahil ito kasama ko. Oo. Noon siguro. Dahil ako'y wala pa sa, hindi ko pa masyadong, to. Pero ang ko pasasalamat ako kay missionary. Parang si missionary. Yes, naging tulay. Naging tulay. Yeah. Kahit naman sino. May iba nakapulot lang ng... Noon kasi, dahil hindi ako baptized dito eh. Baptized ako Pampanga. Nag-backslide lang ako. Kaya lang siguro ako'y binigyan ng matinding Dahil may Bible ako noon kaya. Tapos? Yung pamangkin ko, hindi niya alam. Sinunog niya yung box. Nandun ang Bible ko. Sakit. Sabi ko na gano'n, siguro doon ako. Kasi nag-backslide ako. Kaya nangyari yun. Sabi ko, siguro, pinalo ako ng todo yun. Nagkaroon ako ng sakit. Napalo ako ng todo eh. Paano ang Bible na yun? Nandun nga sa malaking box. Nakasama ko. Hindi ko inilagay doon sa malita. Lagay ko Pag masyadong yung Bible madam. Na na nga to. Natanggalan na ng sabi ko kay Catherine, ibalik yung, minsan kasi nakakalimutan ko yung Madam, gusto na ako nga mag-share ko sa imo karon. Actually, kaya na po tayo nag-share eh. Pero, may tapos maganda na magpipray na lang tayo bago ako gusto ko, ma'am, ikaw ang mabasa ma'am. Kasi ang bigat ng mata ko. Yung kaliwa, kaliwa ba kanan? Kaliwa. Sige naman. Hindi, sa'yo mo na lang yan, Singitan po. Ito. Sa 24:13. 13 lang. 30. 13. 1-3. Matthew chapter 24 verse 13. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan. Kala ko ba? At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. As of now, madam, ito yung medyo hindi natin masyadong saklaw yung mundo eh. Kasi ang nangyari kasi sa atin, si Ma'am Kim, ang nangyari sa kanya, pagising sa umaga, ang kanyang focus ay hindi ang mundo. Ang focus niya ay kanyang buhay sa Bacoor. Balik dito, minsan sumisingit sa boyfriend, tapos minsan lang po hindi po araw-araw, minsan, tapos balik ulit, cycle. Kaya parang hindi, yung kanyang kaalaman tungkol sa world is limited. The same mo sa din sa akin, na seminary,
church, minsan konting singit sa girlfriend, tapos gano'n. The same din sa'yo, church, dito sa bahay, trabaho, cycle. Naging limited yung natin. Pero, sasabihin ko po sa inyo, although sinasabi na rin ng missionary siguro ito, but we are now living at the end times. Marami na pong mga palatandaan. Kung mabasa niyo po, mamaya po siguro may time kayo, yung buong chapter lang na 24, Matthew chapter 24. Kunti lang naman po yun, yung buong chapter lang ng 24, makikita niyo yun kung ano yung mangyayari. May mga palatandaan na, yung sinasabi na lindol, paglalaban, tagutom. Although nangyayari na ito nung makaraan, pero ang Bible pa rin nagsasabi pa rin sa Bible. So, hindi po natin alam ngayon, bukas, o nasa trabaho ka, madam. No, I mean, it's like a normal day. It's like a normal day na wala, ano yun, normal day lang. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero, napaganda na pa ako ng Biblia sa atin. Matthew chapter 24 verse 13, sabi nito, ang matili ng tapat hanggang wakas. Ano ba? Ay siya maliligtas. Yung word po doon na ang manatili hanggang wakas, ang manatili ng tapat, yung word na tapat doon, naku madam, marami pong nagsasabi na Christian ako. Naniniwala ako na Christian ako, pero pag nandiyan na yung wakas, alam mo yung hindi nga na nakakain ng 3 araw, Nakalimutan na. magtatanong na, Lord. Kung naalala niyo yung kwento ko na 2 araw kami walang kain, tapos iniwan yung canned goods dun sa sa aso. Yun ang kinain namin. Oh, well, that's God's will. That's God's will. Pero I believe, madam, na kasi nung manatili ng wakas, natapat hanggang wakas ay siyang maligtas. Hanggang wakas po, madam, sa inyong trabaho, kung kayo may pagkakataon, kunting sharing lang sa inyong mga Nagsisira ko sa very mga good. hindi nangihingi nga ng Bible. Ayun. Kaya lang, sabi ko, magbago. Dahil, di ba nag-ano ako ng medyas? Mm. No, second